Ang saya! Kamahalan, dito. Li Minfang. Tugisin sila! Walang ititira! Mamamatay ka na. Ikaw! Binibini! Binibini! Ano pong nangyari? Binibini! Baiji. Handa ka na? Mahusay! Nakatutuwa ito. Tansha. Ako na ang bahala. Salamat. Ang prinsipe ng Nan-an! Pagbati sa inyo, prinsipe ng Tama na yan. Ayokong yumuko sa akin ang ginang sa kaarawan niya. Masayang pagdiriwang ito. Gawin niyong nais niyo. Huwag niyong sirain ang saya sa pagiging magalang. Opo. Anong iyong pangalan? Pagbati, prinsipe ng Nan-an. Ako si Li Wei-yang. Isa rin siya sa mga apong babae ko. Pagpaumanhin niyong naging magtatanghal niya. Patawad po, Lola. Nais kong handugan kayo ng sayaw ng leon upang mapasaya kayo. Hindi ko inakalang mabibigo ako. Mali ka riyan. Magandang ginawa mo. Napakaganda. Kaarawan ko naman ngayon. Nararapat lamang na maging masaya tayo. Wayang, sino mag-aakala na ang masiglang batang gaya mo kaya palang sayawin ang sayaw ng leon? Kaya lang nadulas ka. Labis mo akong pinatawa, kaya sumasakit kayo ng tiyan ko. Sa pagtawa, nababawasan ng 10 taong pagtanda ang tao. Ay, ang Tama ginawa yan. mong pagsasayaw ang pinakamagandang handog na natanggap ko sa buong buhay ko. Lola, narito ang kamahalan dahil sa kanyang misyong pang-imperyo. Ginang, tanggapin niyo ang atas. Sa atas ng imperyo, ang panganay na anak na si Li Minfang nagbigay ng malaking tulong kay General Chi Yunnan sa pagsupil sa mga nagaklas. Kasabay nito ang kaarawan ni matandang Ginang Li. Ipinagkaloob ng kamahalan ng mga handog na nakuha mula sa prinsipe ng Hexi, pares ng kahoy na unang gintong papamoskas kay Ginang Li, seramikong pangkudkod ng tinta kay Li Xiaoran, panali sa baywang na may disenyo ng hayop kay Li Minfang, gintong alahas at tela sa mga binibini mula sa emperador. Mabuhay ang emperador! Mabuhay! Mabuhay!
Salamat sa kabaitan ng kamahalan. Salamat sa prinsipe sa pag-aalala sa amin. Ang pamangkin ni Ministro Lee na si General Chi Yunnan, pinahintulutan ng kamahalan na gawing bagong sambahayan niya, ang dating sambahayan ng prinsipe ng Hexi. Ngayong nagantimpalaan ng malaki ng kamahalan ang anak mong si Li Manfang. Ikaw at ang iyong pamilya nabiyayaan ng karangalan. Utang ko ito sa kanyang kamahalan. Hindi na kailangan yan. Sa hinaharap, umaasa ako na ang pamilya Lee patuloy Binibini, na magiging tapat anong sa kamahalan. nangyari? Pangako, Masama bang pakiramdam gagawin ko niyo? makakaya ko bilang ama ng pamilya hanggang sa huli. Changla, tingnan mo. Ano kaya ito? Ibinigay yan ng lola ko sa akin bilang handog ng kaarawan ko. Salamat, Lola. Changla, nagustuhan mo? Napakaganda. Ipinamamana yun ni Emperatrice Wei Sifu. Aba, Mengfang, nakita mo na ang bagay na yan. Ganun nga, ina. Salamat, kuya. Yan ang maalamat na unang tadhana. Mga babaeng itinadhana maging imperatrice lang ang makapagmamay-ari rin. Hindi ako makapaniwala mapupunta yan sa kamay ni Changla. Ang teorya tungkol sa tadhana walang basihan. Paano matidiktahan ng bagay ang tadhana? Salamat sa inyo, kamahalan. Formal kong ipababatid ang pasasalamat ko sa ibang araw. Ipinabatid mo ng pasasalamat mo sa kaligayahan mong tanggapin ang handog. Ina, pakisuot po sa akin. Li Weiyang, anong ginagawa mo? Bitiwan mo ko! Anong ginagawa mo? Mahalagang bagay ito. Bitiwan mo ko! Li Weiyang! Bitiw sabi! Li Weiyang! Weiyang. Bitiwan mo ko! Ano bang iniisip mo? Binibini, masama po bang pakiramdam niyo? May sakit ka po ba? Binibini. Bigla kong naalala. Nung nasa bundok ako, may nagsabi sa akin, ang espiritual na iyong bilog, kailangan gamitan ng natatanging pagbuhol. Sa ganun ka lamang, pagpapalain. Ano bang alam mo? Alam mo kung paano gawin. Ikaw ang dapat na magsuot nito sa ate mo. Isip bata pa ang anak ko. Humihingi ako ng tawad sa kahihiyan. Pagod si Weiyang. Ihatid niyo na siya sa silid niya. Opo. Kamahalan! Huwag ka nang umiyak. Umuwi ka ng maaga. Pakabait ka. Umuwi ka na.